Nagpadala na ng note verbal ang DFA o ang Department of Foreign Affairs sa China para humingi ng paliwanag hinggil sa namataang barko ng China sa Benham Rice sa silangang bahagi ng Pilipinas sa may bandang Pacific Ocean. Kinikilala ng United Nations bilang bahagi ng maritime domain ng ating bansa ang Benham Rice na isang underwater landmass. Inamin naman ng China na dumaan nga roon ang kanilang barko pero ito'y normal lang daw na Freedom of Navigation exercise. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, painit ng painit itong usapin ng namataang surveillance ship sa Benham Rice noong nakaraang taon. At ilang buwan nga matapos ang insidente ay kumikilos na ang Department of Foreign Affairs para hinga ng China ng paliwanag tungkol sa insidente. Hunyo ng isang taon sinuyod ng mga eksperto ang ilalim ng Benham Bank. Ito ang pinakamababaw na bahagi ng Benham Rice, isang undersea landmass sa Pacific Ocean na 185 kilometro lang ang layo mula sa Luzon, malapit lang sa Aurora at Isabela. May lawak itong 13 milyong hektarya o nasa 1.5 sukat ng Luzon. Nabighani ang mga marine scientists sa kanilang nakita. Mga purong coral reef, iba't ibang uri ng mga lamang dagat at isda, kabilang ang ilang species ng primera klaseng tuna na karaniwang ini-export sa Japan, Europa at Amerika. Naroon din ang pinakamahal na isda sa buong mundo, ang Northern Pacific tuna na pwedeng umabot sa 5,000 dolyar o 250,000 pesos ang kada kilo. Taong 2012, idineklara ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf ang Benham Rice bilang bagong maritime domain ng Pilipinas. Kaya naman ikinababahala ng Oceana Philippines ang ulat mula kay Defense Secretary Delfin Lorenzana na 3 buwang nag-survey roon ang barko ng China nang walang pahintulot. It should be a matter of concern, and we expect government to take action, as the Chinese government, kasi that's part of our territory. Dapat daw agad itong iprotesta ng Pilipinas sa embahada ng China. We take action, hindi lang mag-announce na may dumaan or may nag-survey. The question really is, what are you doing about this? Ang Malacanang nababahala raw sa pagpunta ng barko ng China sa Benham Rice na kinikilala ng United Nations bilang bahagi ng Pilipinas. Patuloy raw na ipaglalaban ng gobyerno ang ating soberanya sa ating teritoryo. Nagpadala na ng note verbal ang Department of Foreign Affairs sa China para humingi ng paglilinaw. Sa isang press conference sa Beijing, inamin ng Chinese Foreign Ministry na dumaan nga sa karagatan sa mahilagang silangang bahagi ng Luzon ang kanilang ocean research ships noong isang taon. Pero ito'y normal na freedom of navigation at right of innocent passage lamang daw at wala raw silang ibang aktibidad na ginawa roon. Alam mo Ma'am Jess, hanggang ngayon ay wala talaga ang impormasyon na malinaw kung ano talaga ang ginagawa ng research or surveillance ship, depende on who you ask, no, ng China dyan sa may Benham Rice. Dahil maging yung paliwanag ng Chinese Foreign Ministry ay medyo vague din, no? Kasi kung sinasabi nila na under the principle of freedom of navigation, dumadaan lang ito, eh, walang paliwanag kung bakit, kung dumadaan lang, ay na-detect ito na hindi naman umaalis talaga dyan sa may lugar ng Benham Rice, no? Ang pagkakatanda ko, ang sabi ni Secretary Lorenzana, na-detect ito na paikot-ikot lang mula sa northern tip ng Luzon, papuntang yung northern part ng Mindanao, no? Na kabilang na nga sa tinatawag nating area ng Central Philippines. Gayunpaman, kahit walang malinaw na impormasyon kung ano talagang ginagawa ng China dun sa Benham Rice, ang malinaw na realization dito sa ating mga tauhan ng militar at maging ng gobyerno ay dapat talaga tayo magkaroon ng regular presence dyan sa ating teritoryo, dyan sa Benham Rice, no? Di lamang para pangalagaan itong mga yamang dagat natin, kundi para na rin sa seguridad ng ating bansa. Ma'am Jess. Ang sabi ng China, dumadaan lang yung kanilang barko. Pero ang report ng DND, no, 3 months na nandoon yung barko ng China. So parang imposibleng dumadaan lang yon. At saka sinasabi nila part of their freedom of navigation. Pero hindi ba pag territorial water yan ng isang bansa, hindi ka pwedeng basta-basta lang pumasok at sabi mo nakikiraan ka lang dahil merong
specific area lang na pwedeng dumaan yung mga international na barko, di ba? Yun, I think yung classified na international waters. Doon lang sila dapat, hindi ba, Chino? Yes, ma'am, may itinatakdang distance mula doon sa landmass, no, yung mga occupied areas ng isang bansa na hindi ka pwede pumasok doon kung hindi ka o kung ekstranghero ka o foreign vessel ka. No? Usually naman, medyo maluwag naman yan, lalo na't wala namang giyera ngayon sa mundo. No? So pinapayagan yan under freedom of navigation principle. No? Hindi naman masyadong strict yan kahit pumasok ka pa doon sa 15 kilometers. Bagamat, technically, bawal yun. No? Pero yung hindi nga mapaliwanag sa ngayon ay kung dumadaan lang itong sinasabing Chinese surveillance ship o research vessel, ay bakit paikot-ikot lang ito sa lugar. Wala rin paliwanag yung Chinese Foreign Ministry kung dumadaan ito, saan ito nagtungo at ano talaga ang mission nito. Kung kaya't naghihinala talaga itong mga ilang eksperto at maging ang ating gobyerno na may ginagawa itong underwater survey o di kaya ibang uri ng research na maaring related sa military dahil batay nga sa impormasyong nakuha natin mula sa ilang source, no, yung mga features daw ng Benham Rice sa ilang mapa na mula sa China ay meron ng mga pangalang na ikinabit itong China dyan sa mga seamounts, yung mga mabababang lugar ng Benham Rice at maging iba pang mga mga features na nasa ilalim ng dagat, no. So ibig sabihin lang nito, nagsagawa daw talaga ng matindi at mahabaang survey ng seabed itong bansang China. Kumbaga, na-mapping na nila yung seabed at pinangalanan na nila yung kanilang markers, hindi ba, Chino? At masisisi mo ba ang Pilipinas if they have to take note of this, considering yung masamang experience natin sa mga isla sa South China Sea? Noong una, barko-barko lang, tapos may structures na sila bigla, tapos before we knew it, islands na, artificial islands na. Well, Ma'am Jess, no, kung depende kung sino tinatanong, no. On the other hand, pinapayagan naman daw talaga na mag-mapping, no, o yung let's say isang military ship o di kaya ang isang research vessel. Kapag meron itong paalam, no, at kung explicitly sinasabi na kailangan kasi namin i-map itong lugar na to para maging ligtas yung aming mga barko na dumadaan dito under pa rin sa principle ng freedom of navigation. Pero ang intindi natin dito, kung may gagawin kang anumang activity dyan sa lugar, ay pinapaalam ito. At may note lang tayo, Ma'am Jess, no? May ilang source din tayo sa DENR na nagsasabi na itong ang China daw ay hindi naman nagkulang sa pagpapaalam dito sa DENR na every 6 months daw, no? Parang may sinasabi silang nakuha nating information ay nagpapaalam ito para magsagawa ng research dyan sa Benham Rice. At ang sagot daw palagi ng gobyerno ng Pilipinas dito sa mga request ng China ay hindi. Hindi pwede kayong magsagawa ng anumang uri ng aktibidad, whether scientific man ito, military o anuman, na walang pahintulot ng gobyerno. Ma'am Jess. So nagpapaalam sila, hindi sila pinapayagan, pero nagpunta pa rin yung kanilang barko. This is in defiance of the disallowance ng Pilipinas sa kanilang permiso, di ba, Chino? Kung totoo yung ulat na nasagap mo. Chino? Yes, ma'am. To be fair naman, alam mo, yung mga experts din nagsasabi sa atin, no, it's not China, not the only one na gumagawa nito, no, maging ang United States na wala din naman na talaga nagpapaalam yan kapag umiikot din dyan sila malapit sa mga karagatan ng China o maging sa anumang bansa, no. Pero syempre merong merong front palagi na of regularity, no, presumption of regularity na it's freedom of navigation allowed by law, pero wala namang nakakasita talaga unless meron ka talagang specific equipment na makakadetect na you're doing something otherwise, no. Halimbawa na lang yung natatanda natin ilang buwan na ang nakalipas, may nakuhang underwater drone ang China malapit lamang dyan sa labas ng Subic Bay, no, na galing sa Estados Unidos na wala namang paalam yun, no. Nagsasagawa sila ng survey o di kaya umiikot-ikot doon yung drone na hindi rin natin alam. In a way, pwede rin nating ikabit ito na yung United States hindi rin nagpapaalam sa atin na may sinasagawa rin sila sa ating mga karagatan. Ma'am Jess. Noted, Chino. Maraming salamat sa iyo. Chino Gaston.